Bhagavad Gita, ang eternal na solusyon sa lahat ng problema ng buhay. Mula sa Srimad Bhagavatam 1.15.27 paliwanag. Dito, tinukoy ni Arjuna ang mga tagubilin ng Bhagavad Gita na ibinigay sa kanya ng Panginoon sa larangan ng labanan sa Kurukshetra. Iniwan ng Panginoon ang mga aral ng Bhagavad Gita hindi lamang para sa kapakinabangan ni Arjuna, kundi para na rin sa lahat ng panahon at sa lahat ng lugar. Ang Bhagavad Gita na mismong binigkas ng kataas-taasang personalidad ng Diyos ay buod ng lahat ng karunungan ng Vediko. Ito ay malinaw na ipinahayag mismo ng Panginoon para sa mga taong may kaunting panahon lamang upang pag-aralan ang napakalawak na mga literaturang Vedic tulad ng mga Upanishad, Purana at Vedanta Sutra. Ito ay inilagay sa loob ng pag-aaral ng dakilang makasaysayang epiko na Mahabharat na lalo nang inihanda para sa mga taong may mas mababang kakayahang umunawa, katulad ng mga kababaihan, mga manggagawa, at yaong mga naging walang hanggang inapo ng mga Brahmana, Satriya, at ng nakatataas na bahagi ng mga Vaishya. Ang suliraning umusbong sa puso ni Arjuna sa larangan ng labanan ng Kurukshetra ay nalutas sa pamamagitan ng mga turo Bhagavad Gita. Pagkaraan ng ang Panginoon ay lumisan sa paningin ng mga tao sa mundo, si Arjuna ay muling humarap sa sitwasyong tila nawawala ang kanyang kapangyarihan at karangalan. Dahil dito, nais niyang muling alalahanin ang dakilang mga aral ng Bhagavad Gita upang ipakita sa lahat na ang Bhagavad Gita ay maaaring sangguniin sa lahat ng mahihirap na pagkakataon, hindi lamang upang magbigay ng kaaliwan mula sa iba't ibang uri ng pagdurusang pag-iisip, kundi upang magbigay din ng paraan upang makalabas sa mga masalimuot na suliranin na maaring maglagay sa isang tao sa kahihiyan sa isang kritikal na sandali. Iniwan ng mahabaging Panginoon ang dakilang mga aral ng Bhagavad Gita upang ang isang tao ay makakuha ng tagubilin mula sa kanya, kahit na siya ay hindi nakikita ng material na mga mata. Ang material na mga pandama ay hindi kayang lubusang maunawaan ang kataas-taasang Panginoon. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang di maipaliwanag na kapangyarihan, ang Panginoon ay maaring magpakita sa kanyang sarili sa pag-unawa ng mga nakatali sa material na kalagayan sa isang angkop na paraan sa pamamagitan ng material na isa ring anyo ng kanyang ipinahayag na enerhiya. Sa makatuwid, ang Bhagavad Gita o anumang tunay at autentikong banal na tunog na kumakatawan sa Panginoon ay isa ring pagkakatawang tao ng Panginoon. Walang pagkakaiba sa pagitan ng tunog na kumakatawan sa Panginoon at ng Panginoon mismo. Maaring makamit ng isang tao ang parehong pakinabang mula sa Bhagavad Gita tulad ng natamo ni Arjuna noong siya ay nasa mismong presensya ng Panginoon. Ang tapat na tao na nagnanais na makalaya mula sa pagkakagapos ng material na pag-iral ay madaling makikinabang sa Bhagavad Gita. Dahil dito, tinuruan ng Panginoon si Arjuna na para bang si Arjuna mismo ang nangangailangan ng mga aral na iyon. Sa Bhagavad Gita, 5 mahahalagang paksa ng kaalaman ang ipinaliwanag. Ang kataas-taasang Panginoon
ang nilalang na may buhay, ang kaluluwa, ang kalikasan, ang panahon at kalawakan, at ang proseso ng gawain o aktibidad. Sa mga ito, ang kataas-taasang Panginoon at ang nilalang na may buhay ay magkapareho sa kanilang espiritual na katangian. Ang pagkakaiba nila ay ipinaliwanag bilang pagkakaiba, kabuuan at ng bahagi lamang nito. Ang kalikasan naman ay walang buhay na materya na nagpapakita ng pakikipag-ugnayan ng tatlong magkakaibang mode o katangian ng kalikasan. Ang walang hanggang panahon at ang walang hangganang kalawakan ay itinuturing na lampas sa saklaw ng materyal na kalikasan. Ang mga gawain ng nilalang na may buhay ay iba't ibang uri ng mga kakayahan at hilig na maaring maggapos o magpalaya sa kanya sa loob o lampas sa materyal na kalikasan. Ang lahat ng paksang ito ay maikli, ngunit malinaw na tinalakay sa Bhagavad Gita at kalaunan ay mas pinalawak pa sa Srimad Bhagavatam upang magbigay ng higit pang kaliwanagan. Sa 5 paksang ito, ang kataas-taasang Panginoon, ang kaluluwa, ang kalikasan at ang panahon at kalawakan ay walang hanggan. Ngunit ang kaluluwa, ang kalikasan at ang panahon ay nasa ilalim ng pamamahala ng kataas-taasang Panginoon na ganap na malaya at hindi nakasalalay sa anumang ibang kapangyarihan. Siya ang pinakamataas na tagapamahala. Ang materyal na gawain ng nilalang na may buhay ay walang simula, ngunit maaari itong maituwid kapag nailipat sa espiritual na kalidad. Sa gayon, maaring tumigil ang mga reaksyong materyal nito. Parehong may kamalayan ang Panginoon at ang nilalang na may buhay, at pareho silang may pagkakakilanlan bilang buhay na may malay. Ngunit ang nilalang na nasa ilalim ng impluwensya ng materyal na kalikasan ay tinawag na Mahatattva ay nagkakamaling isipin na siya ay hiwalay sa Panginoon. Ang buong sistema ng karunungang mediko ay nakatuon sa layuning alisin ang maling pag-iisip na ito upang mapalaya ang nilalang mula sa ilusyon ng materyal na pagkakakilanlan. Kapag ang ilusyon na ito ay naalis sa pamamagitan ng kaalaman at pagtanggi sa materyal na pagkakabit, renunciation, ang mga nilalang ay nagiging responsable sa kanilang mga gawain at sa pagtanggap ng bunga nito. Ang kasiyahan o pag-enjoy ng Panginoon ay tunay at ganap. Ngunit ang ganitong uri ng kasiyahan sa nilalang na may buhay ay kadalasan ay isang hangarin o pagnanais lamang. Ang pagkakaibang ito sa kamalayan ang nagtatangi sa dalawang pagkakakilanlan, ang Panginoon at ang nilalang na may buhay. Gayunpaman, sa ibang aspeto ay walang tunay na pagkakaiba sa pagitan ng Panginoon at ng nilalang na may buhay. Kaya naman, ang nilalang ay walang hanggang sabay na iisa at magkaiba sa Panginoon. Ang buong aral ng Bhagavad Gita ay nakabatay sa prinsipyong ito. Haribol.